Naluin mo lang, Team Kalingap. Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-uusapan po natin itong mga naka-line up na mga pwede natin sabihin na mga promising leading men, no? Mga naka-line up na leading men ng Kalingap. So, sino kaya sa mga babanggitin natin mamaya ang pwede na rin nating maihanay o susunod sa yapak sa mga top 4 leading men ng Kalingap, di ba? Si Kalingap Edu, si Kalingap Dan, si Papa Jones, at of course, si Rowell of Malalag. So, ito yung mga tinutukoy natin, yung sa nakikita ko na pwedeng maging leading men ng Kalingap. Kasi nga, syempre, palagi silang nakapag-i-scout ng mga deserving, ng mga magagandang dalaga dyan. Hindi may iwasan na para mas ma-boost ang kanilang mga, kumbaga, sabihin na natin, mas maipakilala sila, no? Mas maraming makapanood sa kanila at makapagbigay ng tulong sa kanila. Aminin na natin, talagang nakakatulong na malaki ang pakikipag-love team, di ba? Kahit naman sa kahit sa showbiz, no? Maliban na lamang sa mga action king like The King, Fernando Poe Jr., Comedy King, Dolphy. Pero tingnan niyo yung mga nagiging superstar, yung mga nakikilala talaga, yung mga sumisikat talaga ng gusto, dumadaan sila, no, sa pagkikipag-love team. Magsimula ka kahit ng mga panahon pa ni na Susan Roses. Actually nga si The King, si Fernando Poe Jr., meron din siyang naging ka-love team dyan si Miss Susan Roses, di ba? Eventually, napangasawa niya, di ba? Superstar, Nora Honor, Star for All Season, Vilma Santos, Megastar, di ba? Judy Ann Santos, Maricel Soriano, lahat yan, no? Dumaan sa love team, pero kita nyo, sikat na sikat. Kahit ngayon, sila Catherine Bernardo, talagang sila Maine Mendoza, sumikat sila, nakilala sila ng gusto dahil sa love team. At yun yung nagiging pattern ni Kalingap Rab ngayon. At ewan natin, but mas malapit, no? Mas malapit sa mga tao o mas maraming nanonood talaga kapag yung beneficiary ni Kalingap Rab ay may ka-love team, no? At talagang yung mga bigating sponsor ay talagang nasa kanila. So, ayan nga, ito po, yung tinutukoy ko. Kilalanin po natin yung mga sinasabi kong pwedeng maging ka-love team ng mga beneficiary na may scout ni na Kalingap Rab at ng mga scouters niya. Syempre, nangunguna na sa listahan ko, syempre, ang Paulo Avellino ng Kalingap. Si Pong siya, di ba? Matikas na matikas, magandang lalaki. And of course, siya ay anak ni na Pastor Dong Henry at saka ni Pastora Merlin. Merlin Mix Vlog ang alam ko na channel ng butihing ina ni Pong, no? Ni Paulo. Ang alam ko, parang siya yung, ginugroom na maging kapalit ni David para maging ka-love team ni Ingrid. Ewan lang natin kung mapupush yan, ako gusto ko rin siya kay Dara, gusto ko rin siya kay Dara. So, ewan natin, bahala na si Kalingap Rab. Alam mo naman, magaling naman si Kalingap dyan sa pagmamatch-match Meron siyang meron siyang eye sa mga love team na magkiklik, di ba? Ang susunod dyan ay si Patrick. Ayan, si Patrick, although hindi siya K-Boys, hindi siya part ng K-Boys, pero masasabi natin na, may naiambag siya sa Kalingap, di ba? Dahil, nakakapag-scout siya ng mga sumisikat na mga beneficiary o Kalingap Angels, di ba? Like, for example, si Rose Ann. Si Rose Ann, talaga nakakita dyan, si Patrick, dinala niya kay Kalingap Edu. Of course, Siyempre, si Beyonce. Si Beyonce po, ang nakakita raw ay si Patrick at inilapit niya kay Dr. Love. Tignan naman natin ngayon kung nasaan si Beyonce, di ba? And, alam niyo pa si Patrick mahahanga ka sa batang ito. Siya yung nag-aasikaso ng mga kapatid niya. Kasi napanood ko minsan doon sa vlog ni Dr. Love,
dinalaw niya, pinuntahan niya yung bahay ni na Patrick na napakalayo pala. Galing sa school si Patrick, pagdating ipinagluto pa yung mga kapatid. Kasi yung mama niya ay nagtatrabaho, kung ako nagkakamali, sa Manila ba. Basta nagtatrabaho yung kanyang mama. So, siya yung nagluto sa mga kapatid niya. At mabait talaga si Patrick. Actually, humingi siya ng tulong kay Dr. Love, no, para mailapit siya sa mga sponsors, na magkaroon ng sponsors. Kasi nga, medyo hirap sa pag-aaral yung bata at may pangarap talaga. So, sana kahit na may sponsor na si Patrick na tumutulong sa kanyang pag-aaral, may partner pa rin siya. Kasi sa totoo lang, gwapo si Patrick talaga, no? Gwapo siya, may tsura talaga siya. Nakilala natin siya nung una, nagbilang parang kalab triangle, nung Rochelle days pa, di ba? Siya yung pinagselosa ni Roel nung isa sa mga episode ng Rochelle. Yan. So, pangatlo, si Ryan. Si Ryan, ang dami-daming mga naliling kay Ryan. Ang dami-daming gustong itambal. Ano ba? Doon sa Baguio, nakita natin na magkatabi sila ni Ashley. Bagay naman. Tapos manarinig ko, mukhang si Maribel daw yata. O sino yung ipapartner? Si Maribel? O basta ang tanda ko si Maribel Pasensya na po kayo sa dami kasi ng mga Kalingap Angels na minsan nawawala na sa isip ko kung sino. At saka, kung hindi raw pwede si Maribel, parang si Arjun ba? Si Arjun? At meron pa akong nabasa na meron daw nakaraan si Arjun tsaka si Ryan. Totoo ba yan? Ano po ba? So, itong si Ryan, kita mong simple-simple, napaka-playboy pala. Katulad ni Patrick, naging rin yan, naging bahagi rin siya ng teleserye ng Rochelle, di ba? Kalingap serye pala ng Rochelle, naging rin siya, parang kontrabida. Kinainisan pa siya noon ng mga Rochelle fans. Alam naman natin na lang yun, di ba? Ang tawag dito, pang serye lang. Dahil sa totoong buhay talaga si Roel lang at wala nang iba pa, ang mahal nilang ga. So, ayan, nakakailan na tayo si Paulo, si Patrick, si Ryan, si Carl, si Coach Carl, yung kasamahan ni Coach Ralph, pwede rin siyang maging leading man. At 'di ba, gusto niya, talagang gusto niya. Actually, 'di ba, sinabi niya yung kay Kalingap Dan, kaya nga si Kalingap Dan ay kumbaga ipinakilala siya dun sa isa niyang beneficiary, si Kim. Ang tanda ko parang ang sinasabi niya kay Kalingap Dan, si Dayan Kaya nang umayaw si Kalingap Dan dahil ang pagkakaalam ni Kalingap Dan, mukhang may boyfriend na si Dayan. Syempre, dito sa Kalingap, kahit na sabihin mong love team lang yan, hindi po pwede yung merong kang karelasyon, di ba? At yun yata yung dahilan kung bakit si Eden ay hindi nabigyan o hindi nagtuloy-tuloy ang love team nila ni McCoy kasi may boyfriend yata si Eden. So, kaya si Dayan ay in-out na ni Dan at ang pinakilala nga, yung isa niyang beneficiary si Kim, na maganda rin naman. Actually, may chemistry si Carlet tsaka si Kim Kaya lang, hanggang episode 2 lang sila dahil nga doon sa ibinabang rule ni Kuya Bal na sa Kalingap Boys, bawal ang love team. Di ba? At nakalimutan ko nga pala, speaking of coach pwede na rin natin ihanay si Coach Ralph sa nangungunang love team ng Kalingap. Kasi soon, magiging partner rin talaga ng K-Boys tong si Kalingap Ralph, Coach Ralph, dahil I heard si Kalingap Ralph na ang magbablog sa Rachel, no? So, ayan, dami na rin nag-aabang yan. Tulad ng sinabi ko kanina, katulad ni Coach Ralph, si Coach Carl din ay pwedeng maging isa sa mga leading man ng Kalingap. Kasi ang daming mga naka-line up, no? Ang daming mga Kalingap Angels, ang gaganda talaga, no? So, kailangan nating hanapan sila ng mga ka-love team. Actually, bukod doon sa mga bago nilang nakikita, yung mga dati pa rin, maraming mga ka-love nangangailangan ng love team dyan, di ba? Si Dara, bagamat sa ngayon ayaw pa ni Dara, pero why not? Baka, di ba, who knows? Baka sa mga darating na araw, pumayag na siya. Si Inkit, yan, kasi nga, nagpaalam na si Kuya David Vlogs, di ba? Sila, madami pa, si Julian. Si Julian pwede kay Coach Carl, kasi marami nagsasabi noong pa na medyo hawig sila, lalo na ng mata. Si Julian, yung bus girl.
si Eden kay Makoy na eh, 'di ba? Si Ashley wala pa rin, si Maribel, si Joby. So ayan ano, and sana tulad nitong Big Four natin, si Kalingap Edu, Kalingap Dan, Kalingap si Kuya Jom, at of course si Roel, ay maging successful din itong mga leading man na tinukoy natin. At una muna, sana mapili rin sila, no? So with that mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-iingat po tayong lahat. Lingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa